good morning, good noon, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to Uncle Anime. And yeah, meron tayong bagong review na naman natin na part ng anime community kasi meron na naman kinabas na bagong live action na anime sa Netflix natin. Yes. At ito yung Yu Yu Hakusho natin, or sa Pilipinas, ang tawag natin dito ay Ghost Fighter. Okay? So, manood tayo ng ating teaser. Yeah, it's still a teaser. So, panoorin natin. Let's see, magbigay ito ng comments. This will be my first time watching this one. Ni-record ko lang kanina. Kasi nga, basta ni-record ko, nilagay ko. Tapos, ilalagay ko lang dyan sa screen. Tapos, medyo blurred ng konti para iwas sa copyright kasi alam niyo naman yung copyright natin. Okay. So, yan lang. So, let's start. Let's give. And don't worry kasi with video then with pictures din also kung saan banda yung kinokomenta natin dito. So, let's see. Let's try. Let's watch the clip. Okay? Let's go. Ito na. Okay, so yan si Eugene or si Oramishi. Kasi Yosuke Oramishi, yan yung name niya sa Japanese talaga, okay? So, yung Eugene natin, parang medyo, for me, medyo malayo siya ng konti, pero siguro being delinquent na klase na estudyante, siguro pasok. Pero yung hairstyle, I don't know. Yung face, not so. Pero, let's try. Let's see. I know, nagawan ko na rin to ng I think nagawan ko na rin to ng video last time. Pero pictures lang yun. Okay, mga pictures ng mga bida. So, let's go. Proceed tayo. Ito yung part na na-aksidente si Yosuke at namatay siya. Oh, ito yung afterlife, yung ginawa na siya ni Butan. Butan or si Charlene. Yes, yun yung name ni Charlene sa Japanese. Okay, so let's see kung ipapakita dito si Charlene. Ayun, si Charlene sa likod. I know, yan yung kasi sky blue yung buhok. Okay? Bakit ganun, men? Di ba dapat nakikita yung tali niya sa likod? Medyo hindi. Ewan ko. Dito na part, nakikita natin na nag-open na yung polo dito ni Yuji. Gagamit ko yung mga pangalan nila sa Filipino or dito sa Philippines. Okay? So, ayan. Black ba yung nasa loob na sa uniform ni Eugene? I think white yun eh, di ba? Yeah, parang white yun. Okay? So, let's see. So, ayan si Butan or si Charlene. Pero, I don't know. Iba talaga kasi yung impact ng anime na version kaysa dito sa live action. Pero, let's see. Let's see kung anong talagang maganda ipapakita to next. Diba? Hey! Bakit ganon si Jericho? Bakit siya malaki dito? Di ba dapat parang yung baby na Jericho dapat? Or yung, anong pangalan ni Jericho sa Japanese? Nalimutan ko. Lagay niya dyan sa ilalim kung ano yun. Malaki dito si Jericho pero nakachupon talaga. Tapos meron yung parang JR dito na tatak. So, I think dyan kinuha yung name na Jericho, yung JR. Siguro yung una na isip na Junior. Di ba? Okay, so, kasi sa anime, hindi pinakita yung parang binata na part or binata na form ni Jericho. Ginamit niya lang yon nung sa Dark Tournament, yung tournament na kalaban na si Taguro. Tapos yung mga mas marami pa siya nakalaban doon ng mga iba't ibang mga halimaw. So dito talaga pinakita agad na si Jericho ay malaki, binata. Yun lang, medyo na ko doon na sayangan sa parang surprise kasi yung
pag binata, yung pinakita ng binata na form ni Jericho is kakaiba yun sa amin eh. Ibang-iba kasi ang in-expect lang namin si Jericho talaga parang bata, maliit na bata. Yun lang. Tapos dito, automatic, malaki agad. Medyo nawala yung element of surprise for Jericho. Na sana parang mag-guess pa yung mga watchers or yung watchers natin, yung mga viewers natin, kung sino kaya ang magdadala kay Jericho kapag binata na siya or yung form niya na binata. Okay, so, yun lang. Ang nawala yung surprise, element of surprise for Jericho. Oh, ito yun, yung mga halimaw. I don't know if sinunod nila yung manga or yung anime natin kung paano natuklasan lahat-lahat nila yung mga kapangyarihan nila, especially na kay Alfred. So ito, may halimaw yung meron ba yung may nasusunog? I don't know, nalimutan ko na rin. Pero yeah, let's see. Yun, no? Bakit parang hindi halimaw? Bakit parang zombie? Yeah. So, sige. Oh. Okay. I think kung ito yung first season, I think lilibot yung istorya dito kasi nakita yung nakasakay ng barko dito si Yosuke or si Eugene. I think lilibot yung yung story dito sa pag-save nila kay Miyaka. Okay, so cut ng konti. So yung sinasabi ko dito na Miyaka, sinasabi ko Miyaka, but actually it's not Miyaka. Ang kapatid ni Vincent is Mikaela, okay? So, talagang medyo outdated ako ng konti sa database ko or sa info ko about Ghost Fighter. Pero yeah, it's okay. So, just bear with me. Kasi yung sinasabi ko dito is Miyaka, but actually it's Mikaela, okay? It's Mikaela. And I think the name of Mikaela in Japanese is Yuki. Yeah. So, yeah, Yuki, no? Tama ba? Okay, basta, as long as correct ako sa Filipino name, it's okay. Pero sa Japanese name, medyo duda ako sa Yukino or Yuki. Okay, so, balik sa video, it's Mikaela, it's not Miyaka. So, hayaan nyo lang ako dyan kung Miyaka yung sinasabi ko. Okay? So, balik let's go! Yung kapatid ni Vincent. Okay, so, tingnan natin. Oh, Dennis pa din. Bakit ganyan yung bangs, man? Tapos, bakit walang volume yung air dito? Ang haba lang, men. Wala yung mga parang ganon-ganon niya. Diba? So, kung i-compare natin sa anime, ang layo. Yeah. Parang hindi ko type. Ewan. At ayun si Vincent. Kamusta yung CGI ng third eye? Yeah, i-focus natin dyan. Kayo nang humusga kung maganda yung third eye niya. Pero yung actor, magaling. Tapos yung damit, yung costume, nice din. Ayun si Alfred. Pero blue. Blue yung yung espiritu ng espada niya. Diba dapat orange? Kundi orange, yellow. Daming na bago. Sige, tingnan natin. Uy, yung si Jenny. Diba si Jenny yung partner ni Eugene. Hindi pa siya full napakita dito. Yung parang nakapolo doon. Oh, pinakita doon yung yung halimaw na kasama ni Tagoro na naglalagay ng bomb. Talaga? First season pa lang pinakita na? Paglalabanin sila agad. So I think hindi nila susundin yung manga or yung anime. Mr. Valdez. Ito. Pero bakit iba? Wala yung scar? Iba dapat meron yung scar? Hoy, Togoro. Yun talaga. Sa Chinese. Sa Japanese, talagang Togoro yan. Togoro. Pero dito sa atin sa Pilipinas, siguro yung pagkasalita lamang ng Togoro, parang Tagoro yung yung parang naririnig natin. Kaya dito sa Pilipinas, naging Tagoro siya, hindi sa Togoro. But in Japanese, talagang Togoro yan. Ito na. Togoro. Oh!
Uy, okay din. Bagay sa kanya. Tapos yung brother ni Tagoro na nasa likod, parang CGI siya. Kasi, I don't know if meron ganito kaliit na tao. Pero yung mukha, talagang Japanese actor to. Sino kayang, ano no? Sino kaya yung actor dito? Pero, yeah. Nice. Maganda. Yeah, talagang maganda siya. Nice yung pagkakagawa. Yeah. Oh, yung may malaking hammer. Yun yung nakalaban ni, nakalaban ni Vincent sa last na, sa Black Tournament. Yeah, Black Tournament, tama ba? Sa Dark Tournament. Ito yung last na kalaban ni Vincent dito, yung parang may armor. So, pinakita din. So, talagang paglalabanin sila dito lahat. Wala bang Dark Tournament to? Wow! Kumakatawa yung yung little brother ni Tagoro. So, magaling Tapos, ito na, si Master Jeremiah. I forgot the name ni Master Jeremiah sa Japanese. Pero dito talagang pinakita dito na si Jeremiah ay, matandang babae. Kasi talagang isang matandang babae si Jeremiah, okay? Pero noon talagang nalinlang kami. Yeah. Our childhood is a lie. Kasi akala namin si Master Jeremiah ay isang matandang lalaki. Pero doon siya nabulgar na si Jeremiah ay babae nung nagpalit anyo siya nung kasali siya sa koponan ni Yuji sa Dark Tournament. Yes. So, ayun. Isang malaking lie para sa amin noon. So, yeah, let's continue. Ayun. Uy! Ilang porsyentong Tagoro to? Ilang porsyento to ng Tagoro siguro? 20? 30%? 30% lakas siguro to? Or 20? So, sana, maging, I think, yung paglaki ng katawan nito ng Tagoro is talagang CGI na lang. Kasi ang hirap naman na nag-iiba-iba yung form, tapos iba't iba yung karakter, or iba't ibang actor yung magdadala sa kanya bawat porsyento. Diba? So, I think CGI na lang to. Pero, I think, meron talaga ganitong kalaking katawan na tao talaga na ginagamit nila or pinapadala nila sa mga, mga fight scenes. Tatlo sila. I think yung una lang na lumaban kay Tagoro nung yung nagkita si Tagoro at si Yuji na winasa kay Tagoro yung building. Dalawa lang sila nun Pero dito pinakita tatlo sila na kinalaban nila si Tagoro with Dennis Vincent. Siguro ito yung pagligtas nila ni Miyaka. So ito yung hunch ko. I think first season, kung may second season pa. So dito I think magfo-focus na doon sa i-rescue na si Miyaka sa sa mga let's say tawag sa nila mga gang or parang mafia na nanguhuli ng mga halimaw. Okay? Whoa! Nice! Nice yung pagka-action dito. Pero tatlo lang sila dito. It's only Dennis, Vincent, and Yuji. Yu Yu Hakusho. Uy, Reigan! Ito na! Bakit parang Rasengan? Di ba yung parang yung dapat yung Reigan is parang kumikislap lang. Ito parang hangin parang Rasengan ni Naruto. And it will be on December 14. So December 14, abangan natin to. Watch tayo sa Netflix. Tapos gawa natin to ng review bawat episodes. Ito na naman tayo, men. At maghanap tayo ng mga pwede natin makunan kasi yung Netflix natin hindi na pumapayag na mag-screenshot or mag-screen record ka. Okay? So, hanap tayo ng ibang sites na pwede natin makunan ng mga screenshots natin. And, ayun. So, dito, nakita ko lang or napansin ko lang na yung mga characters, hindi siya hawig na hawig kasi hindi naman talaga natin mahanap yung mga mukha talaga ng nasa anime going to sa live action. Mahirap naman yun, di ba? Okay, na parang yung malaking mata talaga ni Eugene. Tapos ni Vincent. Talagang malalaki yung mata na si Alfred na yung singkit doon. Okay. So, yung si Alfred naman natin, hindi siya masyadong bulky. Tapos yung hair ni Dennis dito, talagang maraming magre-reklamo dyan. Yung Vincent natin, okay din. Hindi siya perfect. Pero,
good na siya for Vincent. Tapos yung third eye lang ni Vincent, hindi pa masyadong klaro kung ano talaga, kung maganda ba or hindi. Tapos, I think hindi na sinunod yung ano natin, yung flow ng manga or ng anime. Pero hindi pa natin alam lahat-lahat kasi hindi pa natin napapanood. Pero, sana nasunod nila yung pagkakasunod yung pag-introduce kay Eugene nung namatay siya. Tapos nakalaban niya si Vincent, si Dennis. Kasi nung kinuhan nila yung mga artifacts na gagamitin ni Dennis, ni Vincent, tapos ang isa pang halimaw na kasama nila noon. Sana makita natin yung laban ni Eugene at ni Vincent dito, yung ginamit niya yung espada na dumarami yung mata ni Vincent sa katawan niya, tapos si Dennis naman yung parang mirror na magbabay sa kanya doon sa past, yung past self niya. And then yung espada, spiritual na espada naman dito ni Alfred, sana yung blue, kasi alam natin naman sa anime, orange or yellow yung lumalabas sa spiritual na espada dito. Tagoro natin, goods. Yeah, very nice. Yung brother din ni Tagoro dito, okay na okay din sa akin. Maganda yung pagkakasunod sa kanya. Si Mr. Valdez lang, hinahanap yung scar. Kung saan yung scar niya. Kasi di ba may scar dapat si Mr. Valdez sa kanyang mata. Di ba? Tama ba ako? Tatlo yung scar or isa lang. Tapos, Master Jeremiah, maganda din. Sana maging magaling yung portray dito sa mga characters natin. So, wag muna tayong mag-judge lahat kasi teaser lang naman yun. Doon tayo sa every episode na talaga magre-review. Okay? So, ayun lang. Tinignan lang natin yung ating Yu Yu Hakusho natin na live action sa Netflix. So, let's see what will happen at kung maganda ba o hindi. Pero marami na ako nakikita sa Facebook, lalo na sa Yu Yu Hakusho na page, na nagre-reklamo na sila sa mga gumaganap at sa mga effects or the effects sa sa live action. So, ayun lang muna, hanapin natin yung mga reklamo na yon. I think ginagawa na nga ng memes ng iba. So, let's see. Tingnan natin kung makukuha natin at ilagay natin dito sa YouTube channel natin. Okay? So, for now guys, thank you so much for watching. At kung nagustuhan nyo ganito classic content sa atin and videos, please do consider to like, share, comment, subscribe, and please hit that notification bell para may inform pa kayo sa mga susunod na videos. Okay? So, this is for now guys. Thank you so much. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jake to the past signing off. And Uncle Anime signing off. Bye.